give up on your dreams. Next slide po. Noong 2016, nagpunta ako sa Lanao del Sur para gumawa ng isang istorya tungkol sa problema ng child marriage dito sa Pilipinas. Alam niyo ba na according to the United Nations, there are an estimated 726,000 child brides in the Philippines, making it the 12th country in the world with the highest number of child marriages. 1 in 6 girls in the Philippines will get married before turning 18. Marami akong na-interview ng mga batang babae noon sa Lanao. At ang tanging pangarap ng mga batang iyon, hindi mag-asawa, kundi makapagtapos ng pag-aaral. Isa sa kanila, si Omnia Ibrahim, who was just 9 years old at that time. At simple lang ang pangarap ni Omnia, makapagtapos ng pag-aaral. Pero sabi niya, hindi ko po alam, baka po ipakasal ako pagdating ng 14 years old. Sabi ko sa kanya, tutulungan kita, do not give up on your dream. So when she turned 14, nag-birthday siya, kinabahan talaga ako. Tumawag siya sa akin, tapos ang sabi niya, Ma'am, mag-e-enroll na po ako next year. Hindi siya nagpakasal at nagpatuloy siya. And she did, and that is the power of our dreams. Ngayon, si Omnia is in second year college, taking up nursing. Makapangyarihan po ang ating mga pangarap. May kapangyarihan po itong makapagpabago ng kamalayan or ng mindset. Makapangyarihan po ang ating mga pangarap. Kaya nitong makapagpabago ng buhay at pag-iisip. At kaya nitong baguhin ng ating mga komunidad. So do not ever give up on your dream. Magandang araw sa inyong mga ka-diary. Kung napanood ninyo ang video ni Miss Cara David, siya ang nagpanumbalik uli sa sigla ko bilang isang content creator. Sabi ko sa community post, sa 15 pa ako magpo-post o babalik. Hindi ko rin kaya o matiis na hindi ako makapag-post, hindi ako makagawa ng content sa channel ko na to. Kasi mga ka-diary, kung napakinggan ninyo at napanood ninyo yung video na yan ni Miss Cara David, never give up on your dreams. Paulit-ulit kong nire-reflect sa sarili ko kung ano yung ibig niya sabihin sa naturang video na yon. At yun nga, na-realize ko, I want to be a writer, not a content creator. I want to write a script, a poem, a short story, and a novel, not for myself, but for other people. But how will I do it? Kung hindi ako gagawa ng video editing. Na-realize ko na sa video editing, nakakagawa ko ng script, nakakagawa ko ng short story, nakakagawa ako ng mga novel, at marami pang iba. There comes to a point, iba yung pangarap. Nangangarap tayo para hindi sukuan ang mga ito. Nangangarap tayo hindi para sa sarili lang natin, para sa ibang tao na makapag-inspire tayo at makapaggawa ng mga bagay na pwede natin ibahagi sa iba. Sabi ko,
oo nga no, isa lang akong, kasi iniisip ko lagi, passion. I only think, kaya ako gumagawa dahil sa passion. Kahit maliit yung kinikita ko, ginagawa ko to dahil sa passion. Hindi. Some people do content editing, video editing, because someday, ito yung pangarap nila eh, na someday mamimit nila ang idol nila through a social media platform. Na-realize ko na never give up on your dreams. At napaisip ako, ano nga ba yung dream ko? Ano nga ba yung nag-iisa kong pangarap sa buhay? Ano nga ba yung gusto kong mangyari sa buhay kong ito? Nape-pressure ako dahil sinasabi ni Ate Myra na kailangan ko makapaghanap ng trabaho para kumita para madagdagan ng extra ng ampera ko. Yan yung madalas niyang sinasabi sa akin. Pero ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga yung pinapangarap ko, yung minimithi ko sa buhay ko? And then, mga ka-diary, gusto ko nang i-give up ang pag-i-edit. Yun yung tumatakbo sa utak ko. Kaya nagsabi ko sa inyo, time out muna ako sa channel natin dahil gusto ko makapag-isip. Kasi, there comes to a point, I was totally burned out. There comes to a point na nababurn out ako sa mga ideas. Wala na ako may content. Down na down ako. Tapos, and then eventually, nung napakinggan ko si Miss Cara David, na yun yung pinambungad ko na ilustrasyon, na-realize ko na, oo nga no, ano nga ba ang pangarap ko? Susukuan ko na lang ba ang pangarap ko sa buhay? Dahil ganito yung nangyayari sa akin. Nagsastruggle ako sa financially, nagsastruggle ako sa emotional. Pero pagka nag-give up ako, paano ko aabutin ang gusto ko marating sa buhay ko? And then na-realize ko na ang pangarap ko is makapag-inspire ng tao. Kahit hindi man ito ma-monetize ang channel ko. Dito ko umpisahan na buuhin ang pangarap ko maging isang writer. Pangarap ko na makapag-inspire sa mga tao sa pamamagitan ng content na ginagawa ko. There comes to a point na nagsiself-pity ako sa sarili ko. Hanggang dito na lang ba ako? Hanggang dito na lang ba ang kakayanan na meron ako? Bakit ganun si Ate Myra? Bakit? Puros bakit? Pero come to think of it, ang every bakit ko, may answer na sa harapan ko, hindi ko pa nakikita. Kasi na-realize ko na ang tinitignan natin is, na-realize ko, ang tinitignan ko lang pala is yung panglabas na atmosphere. Hindi ko tinitignan ang pinakaloob, kung ano yung best result niyan through my entire journey as a person, as a human, as a content creator, video editor, as a writer. Dami ko palang, kapag pag tinigil ko to, papaano ako makakapag-inspire ng tao? Papaano ako makakapag-uplift na ibang tao kung ititigil ko ang paggawa ko ng mga content? Hindi solusyon yung iniisip ko rin, na hindi pala solusyon ang pagtigil
ko sa pag-e-editing o sa paggagawa ng content sa pagtupad ng pangarap ko. And then one day, dahil din kay Miss Cara, I would like you to know na may ginawa akong isang Facebook page entitled Inspirational Story. This page sa Facebook, matutunghayan ninyo ang ang pinakaalas ko pagdating sa editing. Kumbaga, nandito na yung ibinuhos ko na dito yung kaalaman ko sa pag-e-edit ng mga photos, yung pag-video, pag-narrate, nandiyan na lahat-lahat. Ilalagay ko yung link ko sa Facebook dito sa comment section natin. Ano matutunghayan nyo dito? Ang kaibigan kong superhero. Lahat ng mga turo ni Ate Myra, lahat ng mga aral ni Chester sa akin, diyan ko lahat i-share. Illustration, stories, para makaakit din sa mga kabataan, sa mga Gen Z in modern age. Yung story na yan is hango sa mga real experiences nilang dalawa. Gagawa rin ako ng sarili kong experience sa journey ko diyan sa naturang page ko. At syempre, through the help of AI. Kasi yung AI, mga ka-diary, sinasabi natin is masama. Nagdudulot ito ng kasamaan sa tao. Pero this time, gagamitin ko yung AI sa paggawa na naturang mga content ko na yan sa Facebook, para maalis ang misconception natin about AI. Yung AI mismo ang gumawa ng title na yan. Yung AI mismo ang gumawa ng pamagat na yan gamit. Kung aware kayo sa ChatGPT, siya mismo na AI, kahit anong itanong mo dyan, isasagutin ka niya. Mix of human touch, AI touch, yung concept na ginawa ko sa naturang channel ko na yan. Mabusisi kasi maraming revised script. Tapos it took me 1 week to finish the whole scene up, kasi yung mga photos may limit lang si ChatGPT sa paggawa ng mga images kung hindi ka premium sa kanya. Pero yung utak, yung idea, yung paggawa ng mga script sa akin talaga. Tapos meron pinanang nililinis lang niya. Kumbaga collab ko to sa AI. Kumbaga lahat na mapapanood niyo ay ka-collab ko ay AI. So finally, mga ka-diary, balik na ako. Balik na ako sa paggawa ng mga content, sa paggawa ng
makabuluhang information din sa channel natin. And at the same time, babalik na ako sa pagiging isang scriptwriter sa Facebook naman. So, maraming salamat. So, and then, meron na ako nakahanda na i-upload sa inyo through voice over naman. So, hanggang dito na muna mga ka-diary. Share ko lang yung dahilan ko kung bakit ako nag-leave muna sa channel natin. Dahil hindi ko nakayanan yung pressure, yung pagsiself-pity ko sa sarili ko. Pero ngayon nahanap ko na yung purpose ko. Kung hindi ako magiging successful sa paghahanap ng trabaho, kung ito talaga yung calling ko bilang isang content creator, bilang isang nagagawa na lang ako ng content and then i-upload, tatanggapin ko na sa sarili ko na pang dito talaga ako. Hindi ako uubra na sa pagtatrabaho. Hindi na to trabaho, kundi ito na yung calling. Tawag ako dito sa profession na ito at mamahalin ko na yung profession na ito. Gagawin ko yung best ko. And then, na matupad ko yung pangarap ko. So, ayun lang mga ka-diary. Sana nagustuhan nyo to. Sana na-inspire kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat mga ka-diary.